Walang pupuntahan. Bakit sa Pilipinas? Nagbibiro ka ba? Pilipinas? Ano? Akala ko noon, nasa akin na ang lahat. Pera, kapangyarihan, katanyagan, tatlong bagay na itinuro ng mundo na kapag sapat ang pag-aari mo, igagalang ka ng mga tao. Ngunit may isang bagay akong nakalimutan, hindi nabibili ang respeto at minsan, maari rin itong maglaho sa loob mismo ng sarili mong tahanan. Ang umaga sa Dubai ay nagsisimula sa ginintuang sikat ng araw sa artipisyal na lawa sa harap ng villa. Ang aking silid na may sukat na 400 metro kuwadrado ay napakatahimik na maririnig mo ang bawat segundo ng pagpitik ng relo mula sa Switzerland. Sa labas, si Aliyah, ang aking panganay na anak, ay nagla-livestream sa tabi ng swimming pool na may champagne. Pantay-pantay ang kanyang tinig. Good morning, my loves. Ito ang ikapitong umaga ko sa Dubai, kung saan lahat ng pangarap ay nagkakatotoo. Daan-daang libong tao ang naglalagay ng puso, pero ako, pakiramdam ko'y hungkag. Sa kabilang dako, pinahaharurot ni Omar ang kanyang pulang McLaren sa disyerto. Umuusok ang mga gulong. Ang tunog ng electronic music ay humahampas sa hangin na para bang tinatakasan niya ang sarili niyang pamilya. Si Leila, ang bunso, ay nakaupo sa silid-aklatan, gumuguhit gamit ang lapis ng isang bulaklak ng sampaguita na hindi pa niya nakikita sa totoong buhay. Tinitingnan ko ang larawan at nagtataka kung saan siya kumukuha ng inspirasyon. Pumasok si Helena, nakaputing bata, basa pa ang buhok. Inilapag niya ang tasa ng kape sa mesa, tinitingnan ako ng mga matang sanay na, puno ng pagmamahal at pagod. Hindi ka na naman natulog? Tanong niya. Sumagot lang ako. Iniisip ko ang tag-init na ito. Bahagya siyang ngumiti. Kalahating nahulaan, kalahating tinanggap. Tinuruan ko ang aking mga anak kung paano yumaman, ngunit hindi ko sila kailanman tinuruan kung paano maging tao. Lumaki sila sa gitna ng mga diamante, natutong gumastos bago matutong magpasalamat. Hindi ko sila sinisisi ko ang aking sarili. 20 taon na ang nakalilipas, isa akong mahirap na inhinyero sa Pilipinas, nagtatrabaho sa isang oil rig sa gitnang bahagi ng bansa. Nagkaroon ng aksidente, gumuho ang rig. Akala ko mamamatay na ako, ngunit may isang Pilipinong lalaki, naaalala ko ang pangalan niya ay Jose Reyes, na humila sa akin mula sa mga bakal at tinakpan ang aking mga sugat gamit ang sarili niyang lumang panyo. Sabi niya, kung mabubuhay ka, mamuhay ka ng may kahulugan. Ang panyong iyon ay nasa loob pa rin ng isang salaming kabinet sa aking opisina sa gitna ng mga parangal at kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Sa tuwing tinitingnan ko ito, nahihiya ako. Dahil habang hinahangaan ako ng buong mundo, ang taong nagligtas sa akin ay marahil ay namumuhay pa rin ng simple sa kung saan. Hindi niya alam na ang mga sinabi niya noon ay naging isang sumpa sa akin. Tanghali ng araw na iyon, nabasa ni Helena ang balita tungkol kay Aliyah, anak ng bilyonaryong si Al Mansur, muling nagdulot ng kontrobersya nang itapon ang mamahaling sapatos sa lawa para lang subukan ang water resistance nito. Pinatay ko ang screen, napabuntong hininga siya. Nakalikha tayo ng mga anak na hindi alam ang halaga ng isang patak ng tubig. Khalid, ano na? Tumingin ako sa labas kung saan ang araw ay bumubuhos na parang tinunaw na ginto at naisip ang mga araw sa Pilipinas na kasing sikat din ng araw ngunit ang mga puso ng tao ay mabuti. Nang gabing iyon, bumalik ako sa aking opisina, binuksan ang drawer at kinuha ang lumang panyo. Ang puting kulay ay nanilaw na. Ang tela ay manipis na, ngunit mayroon pa ring mga bakas ng tuyong putik. Inilagay ko ito sa mesa sa ilalim ng dilaw na ilaw, at sa sandaling iyon, narinig kong muli ang boses ng lalaki mula noon, kung mabubuhay ka, mamuhay ka ng may kahulugan. Pumasok si Helena at tumayo sa likuran ko. Itinatago mo pa rin yan. Mahina akong nagsalita. May utang na loob ako sa kanya. Sumagot ako, at marahil oras na para magbayad. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay malambing ngunit malalim. Pilipinas. Oo, sa tingin ko iyon ay isang lugar na ligtas, mabait at may lalim. Marahil iyon ang tanging lugar na sapat na tahimik para marinig ng ating mga anak ang kanilang mga puso. Sa labas, humihihip ang hangin ng disyerto sa mga puno ng palma. Sa malayo, ang mga toreng salamin ay sumasalamin sa liwanag ng buwan. Hawak ko ang panyo.
nararamdaman ang bawat magaspang na hibla. Ang pakiramdam na iyon ay nagparamdam sa akin na mas buhay ako kaysa sa lahat ng mga taon ng karangyaan na lumipas. Bukas, tatawagan ko ang travel agency. Bukas, sasabihin ko sa mga bata na sa tag-init na ito, hindi tayo pupunta para magmayabang, kundi para matutong muli kung paano magpasalamat. Tumingala ako sa salamin. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang tumingin sa akin, malalim at pagod ang mga mata, ngunit may maliit na kislap doon. Ang liwanag ng isang lumang pangako na panahon na para tuparin. Inanunsyo ko ang desisyon sa isang gabing napakainit nang kararating lang ng buong pamilya mula sa isang party sa yate na isa lang ang natatandaan ko. Ang mga mata ni Aliyah nang hawakan niya ang isang bote ng champagne at ispray ito sa langit na para bang binabaril niya ang kawalan. Hindi ito ang unang beses na ginawa ito ng anak ko, ngunit ng gabing iyon, bigla kong nakita kung gaano ko na siya pinabayaan. Kailangan nating mag-usap. Sabi ko, nang makapagbihis na ang lahat at katatapos lang maghain ng chef ng magaan na hapunan, walang may gusto sa pangungusap na iyon. Sumulyap si Aliyah kay Helena na para bang naghihintay ng tulong. Nakatutok pa rin si Omar sa kanyang telepono. Mabilis na dumadaos-dos ang mga daliri sa screen ng crypto, habang si Leila ay yakap ang kanyang sketchbook at nakapatong ang baba sa kanyang kamay. Hindi ako nagpaligoy-ligoy. Sa tag-init na ito, pupunta ang buong pamilya sa Pilipinas, walang exception. Sa loob ng ilang segundo, bumagsak ang katahimikan na para bang may pumindot ng mute sa silid, tapos humalakhak si Omar. Seryoso ka, Tay? Pilipinas? Alam mo ba kung ano ang iisipin ng mga tao tungkol sa atin online? Ang royal family of the desert na nakatira sa palasyo biglang magba-backpack? Ibinaba ni Aliyah ang kanyang telepono, naging malamig ang kanyang boses. Nakapirma na ako ng kontrata para sa 3 show sa Paris, isang campaign sa Milan. Isang pirma mo lang, Tay, at tapos na. Ngayon, sinasabi mong iwanan ang lahat para pumunta sa isang lugar na hindi ko man lang sigurado kung may wifi. Tumingin sa akin si Helena. Nararamdaman kong sinasabi niyang maging kalmado sa pamamagitan ng kanyang mga mata, ngunit alam ko na kung aatras ako ngayon, wala nang susunod pa. Lahat ng kontratang iyon ay ginagarantiyahan ng pera ng tatay, sabi ko ng dahan-dahan, hindi nagtataas ng boses, ngunit hindi nagiiwan ng puwang para sa debate. Tumingin sa akin si Aliyah na para bang nasampal. Nagkibit balikat si Omar. Kung gayon, hayaan mo akong pumili. Pupunta ako sa Bali kasama ang mga kaibigan ko. Asya rin iyon, di ba? Tumingin ako sa kanya. Ano sa tingin mo ang layunin ng biyaheng ito? Magbakasyon? Mag-check-in? Hindi. Ito ay para makita ninyo ang isang bagay na hindi nabibili ng pera. Pabulong na sabi ni Omar. Hindi ko kailangan ng sino man na turuan ako tungkol sa pera. Kaya nga kailangan mong pumunta, sagot ko. Nagsalita si Leila sa unang pagkakataon, mahina, ngunit malinaw. Maganda po ba ang Pilipinas, Tay? Ang tanong na iyon ay nagpatigil sa lahat. Ngumiti ako. Sa unang pagkakataon, lumambot. Napakaganda, hindi ang uri ng ganda na gawa sa ginto at salamin tulad ng Dubai. Ito ay ang uri ng ganda na nagpaparamdam sa iyo na maliit ka. May utang na loob ako sa isang lalaki doon, ang buhay ko, sumimangot si Aliyah. Heto na naman ba tayo sa mga inspiring stories, Tay? Masyado kaming abala para maantig sa mga kwento ng pag-ahon sa kahirapan. Ang sinabi niyang iyon ay nagpahigpit sa hawak ni Helena sa kanyang tinidor. Aliyah, mahina niyang tawag, ngunit hindi tumingin ang bata sa kanyang ina. Hindi ko siya sinisisi. Sinisisi ko ang mga taon na nanahimik ako at hinayaan ang aking mga anak na maniwala na ang mundo ay ipinanganak para pagsilbihan sila. Lahat tayo ay pupunta pagtatapos ko. 2 linggo? Walang personal na bodyguard, walang pribadong party, mamumuhay tayo bilang isang normal na pamilya. Pagkatapos noon, kung sa tingin ninyo ay mali pa rin ako, mag-uusap tayo ulit. Tumayo si Omar, natumba ang upuan sa likuran niya. Hindi mo kami maaaring pilitin na parang mga trabahador mo sa construction site, tinitigan ko siya. Ang mga trabahador ko sa construction site ay nirerespeto ang mga oportunidad na mayroon sila. Kayo, hindi ninyo kailanman nalaman kung saan kayo nakatayo. Itinulak ni Aliyah ang kanyang plato. Hindi ako sasama. Kakausapin ko ang abogado ko. 21 na ako. Tumayo rin si Helena.
Subukan mo, sabi niya nang napakahinahon. At ako ang unang magpapatunay na nakalimutan mo kung saan ka ipinanganak, anak. Ang sinabi niyang iyon ay nagpatigil kay Alia sa gitna ng silid. Hindi pa niya kailanman nakita ang kanyang ina na gumamit ng ganoong tono. Nagmura si Omar sa Ingles, inihagis ang kanyang telepono sa sofa at umakyat sa itaas. Si Laila ay nanatiling nakaupo, binubuklat ang isang bagong pahina sa kanyang sketchbook, gumuguhit ng ilang linya. Pilipinas. Bulong niya na para bang sinusubukan ang tunog ng dalawang salitang iyon sa kanyang bibig. Nang gabing iyon, isinara ko ang aking opisina, binuksan ang laptop at nakipag-ugnayan sa isang travel company na inirekomenda ni Helena. Isang flight papuntang Maynila, pagkatapos ay sa gitnang bahagi ng bansa at pagkatapos ay sa Cebu. Binigyang diin ko na walang ultra-luxury itinerary, walang isolated resorts. Gusto ko ng mga lansangan, mga kainan, mga totoong tao. Sa kabilang linya, isang coordinator na nagngangalang Rina ang nagsalita sa perpektong Ingles. Tutulungan namin kayong mahanap ang taong kailangan ninyong makita kung naaalala ninyo pa ang lugar. Sumagot ako at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong bumilis ang tibok ng aking puso, hindi dahil sa isang negosyo. Bumukas ang pinto. Sumandal si Helena sa hamba ng pinto. Nakayakap sa kanyang sarili, nakalugay ang buhok. Sigurado ka ba? Tanong niya. Sasabihin ng press na baliw ka, pagtatawanan ka ng mga kaibigan mo at magagalit sa iyo ang mga anak natin pansamantala. Mabuti, sabi ko. Kung iyon ang halaga para maunawaan nila na ang buhay ay hindi lang tungkol sa followers at V8 engines, tatanggapin ko. Lumapit siya, ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat. Nakilala ko ang mga estudyanteng Pilipino sa London, sabi niya. Nagtatrabaho sila para magpadala ng pera sa kanilang pamilya, ngunit nangunguna pa rin sa klase. Naisip ko, kung ang ating mga anak ay may kalahati ng ganoong diwa. Alam ko, pinutol ko siya. Hindi dahil sa pagkainip, kundi dahil sa takot na baka lalo akong lumambot. Sa labas ng pasilyo, umalingaw-ngaw ang malalakas na yapak ni Omar, ang malakas na pagsara ng pinto ng kanyang silid. Nag-post si Alia ng isang bagong story na nakita ko sa aking telepono. Apparently, my life is no longer mine. Number 4 summer, pray for me. Mahigit 30,000 views sa loob ng 10 minuto, naaawa ang mga tao sa isang prinsesang pinilit magbakasyon. Nagpadala sa akin si Leila ng isang maikling mensahe. Tay, kung may totoong sampaguita doon, gusto kong kunan ng litrato para sa inyo. Matagal kong tinitigan ang mga salitang iyon. Nag-iisa sa aking opisina, sa gitna ng mga mamahaling pinta at kontrata, binuksan ko ang drawer, kinuha ang lumang panyo, at marahang inilagay sa keyboard. Noong araw na muntik na akong mamatay, ang pawis at dugo na may halong putik ng Pilipinas ay sumipsip sa telang ito. Ngayon, ginagamit ko ito upang magpasya sa hinaharap ng mga batang nagdadala ng apelyidong Al-Mansur. 2 linggo mula ngayon, lilipad ang eroplano. 2 linggo mula ngayon, tatapak sila sa lupang kung saan isang mahirap na lalaki ang nagligtas sa buhay ng kanilang ama nang walang hinihinging kapalit. 2 linggo mula ngayon, mauunawaan nila o mawawala ako sa kanila. Pinatay ko ang ilaw at umalis sa silid. Sa dilim, nanatili doon ang panyo, isang tahimik na paalala. At sa isang lugar sa bahay, na napakalaki na hindi umaalingaw-ngaw ang mga yapak, narinig ko ang paghikbi ni Alia sa kanyang silid, ang pagtawag ni Omar sa kanyang kaibigan tungkol sa kanyang impyernong bakasyon, at ang pagpapatuloy ng pagguhit ng lapis ni Leila sa papel. Hindi pa nila alam, ang tag-init na ito ay hindi isang parusa, ito ay isang hatol. Lumapag ang eroplano sa Anaiya, isang umagang walang hangin. Mula sa bintana, nakita ko ang mga berdeng lupain na magkakasunod hanggang sa abot tanaw. Ang mga pulang bubong ay tahimik na nakahiga na parang humihinga. 20 taon na, akala ko nakalimutan ko na ang amoy ng hangin dito, ngunit nang bumukas ang pinto, ang halumigmig na may halong amoy ng sinangag na kape at usok ng sasakyan ay pumasok at kumirot ang aking puso na parang muling nakatagpo ng isang matagal ng kakilala. Sumimangot si Alia pagkababa pa lang sa eroplano. It's so hot. How do people even breathe here? Mapait na ngumiti si Omar. Third world climate, sis. Narinig ko ang lahat ngunit hindi nagsalita.
Hinila ni Helena ang kamay ni Laila at binigyan ang bata ng isang sombrerong tela. Masasanay ka rin, sabi niya sa mahinang boses. Dumaan kami sa immigration. Kakaiba ang tingin ng mga empleyado ng paliparan. Walang pag-usisa, walang pagyukod, magalang at mahinahon lamang. Isang lalaking nasa katanghali ang gulang ang sumalubong sa amin sa lobby. May hawak na karatulang nakasulat na Khalid Al Mansur Private Family Tour. Yumuko siya, may tunay ng ngiti. Magandang umaga, G. Khalid. Ako po si Ben, ang inyong gabay sa Pilipinas. Ang kanyang Ingles ay matatas at natural. Sumulyap si Alia kay Omar at bumulong. At least someone speaks English. Umalis ang 7 upuang sasakyan sa paliparan, dumaan sa mga kalsadang may lilim ng mga puno. Nagulat ako, nagbago na ang lungsod nang hindi ko na makilala. Mga gusaling salamin, mga electronic billboard, mga taong nakasuot ng earphones na tumatakbo sa tabi ng lawa. Tumingin si Omar sa bintana at bumulong, "This doesn't look poor at all." Ngumiti si Helena, mas mabilis ang pag-usad ng mundo kaysa sa inaakala mo. Nang malapit na ang sasakyan sa sentro ng Maynila, kinuha ni Alia ang kanyang telepono upang mag-livestream ngunit mahina ang signal. "No 5G here," umiling siya. Mahina kong sinabi, "Huwag ka lang tumingin sa screen. Makakaligtaan mo ang tunay na dapat makita." Tiningnan ako ng bata sa rearview mirror. Akmang sasagot ngunit hindi na itinuloy. Inilabas ni Omar ang kanyang ulo sa bintana at tumawa. Ang daming motorsiklo sa kalsada, pero hindi ko maintindihan kung bakit walang nagbabanggaan. Tumawa si Ben, ang driver. Dahil ang mga Pilipino po, may mata sa likod. Huminto kami sa Intramuros. Ang mga lumang bubong na tisa ay nagsisiksikan sa pagitan ng mga bagong gusali. Ang mga karatula ng mga kapihan at karinderya ay nakasabit sa likod ng mga magugulong kawad ng kuryente. Tumingin si Alia sa paligid, tila nabigla. "Looks messy but kind of alive," mahina niyang sabi. Dinala kami ni Ben sa Rizal Park. Malamig na ang simoy ng hangin. Hinawakan ni Helena ang kamay ni Leila at itinuro ang monumento ni Rizal sa gitna ng parke. Parang isang painting sa hamog, isang matandang lalaki na nakaupo sa isang bangko ang nagbebenta ng mainit na mani. Nang malaman niyang mga dayuhan kami, ngumiti siya. "Subukan ninyo, mainit." Nag-atubili si Alia ngunit kumuha ng isang supot. "How much?" Umiling ang matanda. "Hindi na kailangan. Regalo mula sa Maynila." Ang mabait na ngiti ng matanda ay nagpahiya sa kanya. "Thank you. Salamat po." Tanghali, dinala kami ni Ben sa isang kainan para kumain ng lechon. Ang amoy ng usok, ang amoy ng suka, ang ingay ng mga taong nag-uusap. Nagulat si Alia nang makita ang mga negosyanteng nakasuot ng suit na nakaupo sa tabi ng mga manggagawa. "They eat together," sabi ko. "Dito, walang antas ang pagkain." Ngumiti si Helena. Marahil kaya masarap ang pagkaing Pilipino dahil hindi ito namimili kung sino ang uupo sa mesa. Hapon, bumisita kami sa pambansang museo. Tahimik na tumayo si Omar sa harap ng mga artifact. "Tay, paano sila natuto na kailangan nilang iukit ang kanilang kasaysayan sa bato?" Dahil naniniwala sila na ang kaalaman ang tanging bagay na hindi nawawala, sagot ko. Maaaring masunog ang pera, ngunit mananatili ang mga salita. Nanahimik siya sa unang pagkakataon, hindi tumutol. Gabi, nag-livestream si Alia ng ilang minuto, ngunit para lang kunan ang dilaw na ilaw na sumasalamin sa lawa. Wala siyang sinabi, walang caption, isang tahimik na imahe lamang. Sa tabi niya, mahinang tumawa si Laila. Hindi siya nagsasalita pero alam kong nakikita na niya, "Ate." Sumandal si Helena sa aking balikat at bumulong. "Nakikita mo ba? May sariling paraan ang Maynila para pabagalin ang mga tao." Tumango ako. "Oo, para bang sinasabi nito, huwag mo akong husgahan agad, manatili ka lang ng isang araw." Nang gabing iyon, bago matulog, tumayo ako sa balkonahe ng hotel, nakatingin sa mga abalang lansangan sa ibaba. Sa gitna ng dagat ng ilaw at busina, narinig kong umalingaw-ngaw ang mga salita ni G. Reyes noon, "Kung mabubuhay ka, mamuhay ka ng may kahulugan." Ipinikit ko ang aking mga mata. Bukas, aalis kami ng Maynila. Ngunit alam kong ang lugar na ito ang naglagay ng unang ladrilyo para sa pagbabagong ituturo ng Pilipinas sa aking mga anak. Dinala kami ni Ben sa isang kapihan sa Intramuros bago lumipad patungong Cebu. Kahoy ang interior,
Mabagal na umiikot ang mga ceiling fan at matapang ang amoy ng kapeng barako. Bumati ang may-ari. Magandang umaga sir, ma'am, mga bata. Halikayo at subukan ang kapeng Pilipino. Kinuhaan ni Alia ng litrato ang kanyang baso ng iced coffee at nag-caption kaagad, "Strong coffee, stronger smell." Mahina kong pinaalalahanan, hindi mo kailangang i-post lahat sa internet. Sumagot lang siya, "Nabubuhay ako sa social media, tay." Tumingin si Helena sa paligid, malambing ang kanyang mga mata. May kaluluwa ang lungsod na ito. Tumango ako. 20 taon na ang nakalilipas, puro mababang bahay lang dito, ngayon ay puno na ng ilaw, ngunit ang hindi nagbabago ay ang ngiti ng mga tao. Nang hapong iyon, lumapag kami sa Cebu. Ang dagat ay umaabot na parang isang pilak na salamin. Idinikit ni Layla ang kanyang mukha sa bintana at napabulalas, beautiful, habang si Omar ay nagtanong, "May maganda bang bar dito?" Sumagot ako, "Meron, pero hindi ka pupunta kahit saan." Mahinang tumawa si Helena na parabang sanay na sa walang saysay na pag-uusap. Nang lumiko ang sasakyan sa isang maliit na kalsada patungo sa isang lumang bayan, naging kulay pulot ang langit. Ang mga hanay ng puno, ang mga bubong na kulay dilaw na luwad ay lumitaw sa likod ng usok mula sa kusina. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng aking puso. 20 taon na ang nakalilipas, nakahiga akong walang galaw dito sa isang construction site, ang amoy ng dugo at lupa ay iisa. Ngayon, bumalik ako bilang isang ama na kasama ang 3 anak na walang alam tungkol sa utang na loob. Huminto si Ben sa tabi ng ilog at lumingon. "Gusto ninyo bang magpahinga sa resort o homestay?" "Homestay," sabi ko kaagad. Tumutol si Alia. "Nagbibiro ka ba, Tay? Walang 5-star hotel?" "Wala," sagot ko. Sa pagkakataong ito, mamumuhay tayo tulad ng mga ordinaryong tao. Ang may-ari ng homestay ay isang babaeng nasa mga 40 ang edad na nagngangalang V. Binati niya kami ng isang malambing na ngiti. "Welcome po sa aming munting bayan." Tinaasan ni Alia ng kilay nang makita niyang walang marmol na bathtub ang silid, tanging isang ceiling fan at mga bintanang nakabukas sa ilog. "I can't stay here," mahinang sinabi ni Vi. "Dito po sa gabi, maririnig ninyo ang huni ng mga palaka, masarap ang tulog." Hindi naintindihan ng bata, ngunit para sa akin, ang sinabi niya ay parang isang piraso ng alaala na bumalik sa tamang lugar. Gabi, naglakad-lakad ang buong pamilya sa lumang bayan, ang mga parol ay nakasindi at sumasalamin sa ilog. Ang amoy ng bougainvillea, ang amoy ng pandesal, ang amoy ng patis ay naghahalo. Nagvideo si Alia, pilit na ngumingiti. Nakasuot ng headphones si Omar. Hawak ni Layla ang kamay ng kanyang ina. Nagniningning ang kanyang mga mata. Naglalakad ako sa likuran nila, kakaiba at masakit ang pakiramdam. Nang makabalik kami sa homestay, may tumawag, "G, Khalid." Lumingon ako, isang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang. Sunog sa araw ang balat, nakasuot ng kupas na polo shirt ang nakatayo sa ilalim ng ilaw. Nanlaki ang kanyang mga mata, nanginginig ang mga kamay. "Diyos ko, ikaw nga. Akala ko patay ka na." Natigilan ako. Ang mukhang iyon, nakita ko sa gitna ng mga bakal 20 taon na ang nakalilipas nang humihingal akong sumigaw ng tulong. At sumagot siya sa Tagalog, "Huwag kang matakot, nandito ako, G." "Jose?" Tanong ko, paos ang boses. Ngumiti siya, tumulo ang luha sa mga kulubot niya. Wala akong masabi, nakatayo lang kami at nagkatinginan sa gitna ng huni ng mga kuliglig at ng dahan-dahang pag-ugoy ng mga parol. Lumapit si Helena, marahang hinawakan ang aking kamay. Tumingin sina Alia at Omar na hindi maintindihan ang nangyayari. Si Layla naman ay napabulalas. "Tay, umiiyak ka." Yumuko ako, mahigpit na hinawakan ang kamay niya. 20 taon, isang buhay ng tao. At dito mismo sa bayang ito, sa gitna ng amoy ng ilog at mga ilaw, ang utang na loob na dinala ko sa kalahati ng aking buhay, sa wakas ay may hugis, may pangalan, may hininga. Mahinang nagsalita si G. Jose, ang kanyang boses ay humahalo sa hangin. "Sanay na ako sa hirap, hindi bagay sa akin ang umupo sa mamahaling mesa, pero ang maalala mo ako, masaya na ako doon." May sasabihin sana ako ngunit parang may bumara sa aking lalamunan. Ipinatong ni Helena ang kanyang kamay sa aking balikat at nagsalita para sa akin, "Iniligtas ninyo ang aking asawa. Ngayon,
panahon na para kami naman ang magpasalamat. Ngumiti lang si G. Jose, huwag ninyong isipin iyon. Nagtutulungan lang ang mga tao. Tinitigan ko siyang maglaho sa isang maliit na eskinita. Ang dilaw na ilaw ay tumatama sa kanyang payat na anyo. Sa kabilang pampang, umalingaw-ngaw ang tunog ng kampana ng simbahan. Kumuha ng litrato si Alia nang hindi namamalayan, ngunit alam ko na ang tag-init na ito ay nagsimula pa lang at hindi ito magiging katulad ng anumang tag-init na naranasan namin. Nagising ako sa tilaok ng manok mula sa isang lugar sa likod ng mga kawayan. Ang maliit na silid ay may pintong nakabukas sa ilog. Ang amoy ng maagang simoy ng hangin na may halong amoy ng basang lupa at usok mula sa kusina ay nagpaalala sa akin ng aking kabataan. Noong iniisip ko pa na ang almusal ay isang tuyong pandesal at isang murang tasa ng tsaa, hindi isang menu na may 10 putahe sa isang marmol na mesa. Nagtitimpla si Helena ng kape sa sulok ng kusina. Kalalabas lang ni Alia sa kanyang silid, nakalugay ang buhok, nakakunot ang noo dahil sa init. Sinubukan mo na bang maligo ng malamig na tubig? Tanong ko. Napabuntong hininga siya. It feels like a punishment. Ngumiti ako. Maaring oo, ngunit minsan, ang parusa ang paraan para magising tayo. Dumating si Ben upang sunduin kami gamit ang kanyang motorsiklo. Sa likod ay may nakasabit na mga bisikleta para kay Omar at Leila. May palengke po sa bayan ngayon. Gusto ninyo bang pumunta? Tanong niya. Tumango ako. Gusto kong makita ng mga anak ko ang bayang ito gamit ang kanilang mga totoong mata, hindi sa pamamagitan ng screen. Naglakad kami sa mga maliliit na eskinita na may mga batong daan, ang amoy ng bagong lutong pandesal, ang sigaw ng nagtitinda ng taho, ang tunog ng mga lumang bisikleta na humahalo sa tawanan at usapan. Itinaas ni Alia ang kanyang telepono upang mag-post ng story, ang dilaw na liwanag na tumatagos ay nagbigay ng ibang anyo sa kanyang mukha, mas malambot, mas totoo. Isang matandang nagtitinda sa bangketa ang tumingin sa kanya at nagsalita sa lokal na dialekto, Ineng, huwag ka lang tumingin sa lente, tumingin ka gamit ang totoong mata. Medyo nagulat si Alia ngunit magalang pa ring tumango. Nakita ko ang tingin na ipinukol niya sandali. Marahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may nangahas na kausapin siya nang hindi natatakot na siya ay isang prinsesa ng social media. Huminto si Omar sa harap ng isang talyer ng motorsiklo at pabirong sinabi, Tay, dito siguro martilyo at bato pa ang gamit para kumpunihin ang makina. Tumawa si Ben. Ang mga kabataan dito, Kuya, marunong nang mag-ayos ng mga electronic na sasakyan. Mayroon pa ngang mga scanner para sa mga sira, hindi na po minartilyo. Tinaasan ni Omar ng kilay. Sa unang pagkasyon ay nanahimik, napansin kong mas pinagmasdan niya ng mabuti ang mga kamay na puno ng langis, ngunit maliksing gumagalaw ng mga mekanikong Pilipino. Sa isang sulok ng kalye, umupo si Leila sa isang kahoy na upuan at binuksan ang kanyang sketchbook. Isang matandang lalaki ang umupo, malapit sa kanya, gusot ang polo, may mga puting buhok na, tumingin siya sa ginuguhit ng bata. Ilog ba ang ginuguhit mo, ne? Dito, nagbabago ang kulay ng ilog depende sa sikat ng araw. Mabagal at mabait ang kanyang boses. Nakilala ko agad na si G. Jose iyon. Ngumiti siya, nagniningning ang kanyang mga mata sa sikat ng araw. Nagulat ako sa iyo kahapon. Hindi ko akalain na naaalala mo pa ako. Naalala ko. Hindi ko makakalimutan. Sabi ko, kamusta po kayo? Basta't nakakahinga pa. Malakas. Sagot niya, isang taos pusong tawa. Dumating si Helena na may dalang mga baso ng sugarcane juice. Nakipag-usap siya kay G. Jose, nagtanong tungkol sa buhay sa kanilang bayan, tungkol sa mga tao ng bagyo, at tungkol sa kung paano pinapanatili ng mga tao ang lumang bayan. Sinabi niya na pinapanatili nila ito hindi para kumita kundi para alalahanin ang kanilang pinagmulan. Kung wala nang alaala, wala nang makakaalam kung sino sila. Nakinig ako at naramdaman kong parang may dahan-dahang tumutugtog sa loob ko. Tanghali, bumisita kami sa isang maliit na patahian ng Barot Saya na pag-aari ng isang babaeng nagngangalang V. Maliit ang tindahan, may amoy ng telang pinya. Bumati si Vi, may sariwang ngiti. Magandang araw po, gusto ninyo bang sumubok ng tradisyonal na kasuotan ng Pilipinas? Umiling agad si Alia. I don't wear charity clothes.
Natigilan si Vi ngunit hindi nagalit, sumagot lang siya. Dito, lahat ay maaaring maging maganda, kailangan lang igalang ang tela. Sumubok si Helena ng isang barot saya na gawa sa seda na kulay jade tamang-tama sa kanya. Umikot siya sa harap ng salamin, nagniningning ang kanyang mga mata. Napakaganda, sabi niya na parang isang hininga. Nakita ko ang ngiti ni Vi na mabait at puno ng tiwala. Isang bagay na nakalimutan kong marami ang mga Pilipino. Nakaupo si Omar sa labas, umiinom ng sugarcane juice. Isang batang nagtitinda ang dumaan at aksidenteng nahulog ang kanyang pitaka. Hindi napansin ni Omar, ngunit ilang minuto ang lumipas, bumalik ang bata at itinaas ang pitaka. Kuya, sa inyo po ito. Natigilan si Omar, binuksan niya ang pitaka, kumpleto pa rin ang lahat. Bakit hindi mo kinuha? Ngumiti ang bata. Sa inyo po iyan, di ba? Hindi ko po kailangan. Isang maliit na eksena, ngunit nakita kong idinampi ni Helena ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Tiningnan ni Alia ang bata at pagkatapos ay sa akin, ang kanyang mga mata ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Hapon, bumalik kami sa homestay. Biglang umulan. Sumilong ang buong pamilya sa ilalim ng isang silong. Ang amoy ng basang lupa at bougainvillea ay bumalot sa amin. Nakatayo si G. Jose sa kabilang kalsada at sumigaw, "Bukas, kung libre kayo, dumaan kayo sa bahay. May mga lumang kwento akong gustong ibahagi." Tumango ako. Malakas ang buhos ng ulan sa pagitan namin ngunit napakagaan ng aking pakiramdam. Nang gabing iyon, hindi nag-livestream si Alia. Binuksan niya lang ang sketchbook ni Laila at tiningnan ang mga guhit ng mga parol, ilog, ang mukha ni G. Jose, ang mga kamay ni V na nagtatahi. Lumapit ako at mahina siyang nagtanong, "Tay, totoo bang dati ay mahirap ang Pilipinas tulad ng sinasabi nila?" Tumingin ako sa labas ng bintana, kung saan marahang umuugoy ang mga parol sa ibaba. Maaaring oo, sabi ko, ngunit ang kahirapan nila ay iba sa kahirapan na kinatatakutan natin. Hindi sila kailanman naging mahirap sa puso. Nanahimik si Alia. Pumasok si Helena at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang anak. Kaming tatlo ay nakatayo at nakatingin sa ginintuang gabi ng bayang iyon, ang lugar na noong umaga ay inakala ng mga bata na isang maliit na tuldok lamang sa mapa. At alam ko na ang nagbabago ay hindi ang mga ilaw, kundi ang paraan ng kanilang pagtingin sa mundo at sa kanilang sarili. Kinaumagahan, nagpasya akong putulin ang lahat ng wifi sa inuupahang bahay. Walang babala, walang dahilan. Isang maliit na pag-aayos lang sa wifi router na ikinabit ni Ben kahapon. Sa loob ng ilang minuto, nabalot ang bahay sa isang katahimikan na hindi pa kailanman umiral mula nang tumapak kami sa Pilipinas. Si Alia ang unang nakapansin. "What's wrong with the wifi?" Sinubukan niya ang lahat ng kanyang telepono, laptop, tablet at pagkatapos ay sumigaw na, para bang may kumuha ng kanyang oxygen. Sumigaw si Omar. Mula sa kabilang silid, "Walang internet? Tay, sinusubaybayan ko ang crypto market, kalulugi ko lang ng $100,000. Nakatayo ako sa labas, nakatingin sa mga ulap na dumadaan sa ibabaw ng ilog at sumagot ng napakahinahon. "Walang sira." Pinatay ko. Lumingon si Alia. "Nagbibiro ka ba? Hindi tayo maaaring mabuhay na parang mga taong yungib." Tinitigan ko siya sa mata. Ang mga taong yungib ay marunong magtinginan kapag nag-uusap. Tayo, hindi. Mahinang tumawa si Helena kahit alam kong sinusubukan niyang itago ang kanyang kagalakan. Lumabas si Laila na may hawak na sketchbook at nagtanong sa akin sa mahinang boses. "Walang internet? Ibig sabihin hindi na kailangang mag-post ng kahit ano, di ba, Tay?" "Tama, anak, mabuti kung gayon." Nakikita ko kasing mas abala ang lahat sa pagtingin sa kanilang mga telepono kaysa sa pagtingin sa ilog. Ang sinabi niyang iyon ay nagpatahimik kina Alia at Omar. Tanghali ng araw na iyon, pumunta kami sa palengke kasama si Ben. Tumawag si G. "Jose, kanina, pumunta kayo sa palengke at kumain tayo ng tanghalian. Hindi kasing sarap ng sa restaurant, pero masaya. Ang palengke ay abala, ngunit hindi magulo. Nag-uusap ang mga tao ng mahina, nagbabatian ng mga ngiti. Pinadala ko si Omar na magdala ng basket. Dinala ni Alia ang isang analog na kamera na ibinigay ko sa kanya noong nakaraang taon. Ngayon lang niya ito nagamit. Walang tigil siyang kumukuha ng litrato. Ang liwanag na tumatagos sa mga dahon ng niyog.
Ang mga mukha ng mga nagtitinda. Ang kamay ng isang taong nagbabalot ng suman sa dahon ng saging. Dito, walang takot sa kamera, mahina niyang sabi. Sa Paris, kapag itinaas ko ang aking kamera, sumisimangot agad ang mga tao, tumawa si Ben. Dito, iniisip ng mga tao na ang pagkuha ng litrato ay pag-iingat ng alaala, hindi pagyayabang. Habang kausap ko si G. Jose, naligaw si Omar. Pagkalipas ng 10 minuto, bumalik siya, basang-basa ng pawis. Tumulong akong itulak ang isang kariton na naipit. Tanong ko, may ibinayad ba sila sa iyo? Ngumiti siya at ipinakita ang isang baso ng sugarcane juice. Ito ang bayad. Sabi nila, salamat kuya. Walang nagtanong kung sino ako. Tiningnan ni Helena ang kanyang anak at marahang hinaplos ang kanyang balikat. Mula nang dumating kami sa Pilipinas, ito ang unang pagkakataon na nagsabi si Omar ng salamat nang walang pangungutya. Hapon, dinala ko ang buong pamilya kasama si G. Jose upang bisitahin ang mga taniman sa tabi ng ilog. Malamig ang simoy ng hangin, matapang ang amoy ng mga halamang gamot. Itinuro ni G. Jose ang bawat hanay ng lupa. Nagkukuwento kung paano nagtatanim ang mga tao ng mga gulay para ibenta sa mga turista upang mapag-aral ang kanilang mga anak. Tiningnan ni Alia ang mga kamay ni G. Jose na sunog sa araw at nagtanong, araw-araw po ba kayong nagtatrabaho? Oo, kung hindi, malalanta ang mga gulay at tatama rin ang tao. Tumawa siya, ngunit naging malalim ang kanyang tingin. Pinagtawanan si Omar dahil hindi siya marunong mag-araro. Sa bawat pagbaba ng asarol, tumatalsik ang putik sa kanyang pantalon. Tay, hindi ito ang trabaho ko. Siyempre, sabi ko, pero kung magagawa mo, magiging trabaho mo na ito. Yumuko siya at tahimik na nagpatuloy. Hapon, tinulungan ni Alia si V sa kanyang patahian. Tinuruan siya ni V kung paano gumamit ng karayom, kung paano manahi gamit ang kamay sa bawat maliit na tahi. Dito, gumagamit ba sila ng makina? Tanong niya. Oo, sagot ni V. Ngunit ang mga damit na tinahi ng kamay ay may kaluluwa. Tulad ng mga tao, ang mga bagay na masyadong madali ay kadalasang hindi natatandaan. Nang papalubog na ang araw, nakaupo si Leila sa labas. Ginuguhit ang eksena ng kanyang ina at ate na nagtatawanan. Umupo ako sa tabi niya, tinitingnan ang mga butil ng pawis sa noo ng mga bata at naramdaman ang isang kakaibang kapanatagan. 20 taon sa mundo ng langis, diamante at mga ilaw, hindi ko pa kailanman naramdaman ang buhay na kasing totoo ng hapong iyon na puno ng putik. Gabi, wala nang naghanap ng internet. Tinulungan ni Alia si V sa pag-aayos ng kusina. Nakahiga si Omar sa isang duyan sa labas, kumakanta ng mga linyang Arabo na may halong mga salitang Tagalog na natutunan niya kay Ben. Nagbabasa si Helena habang ako ay umiinom ng tsaa at nakikinig sa mga lumang kwento ni G. Jose. Noong araw na iyon, nagbubuhat siya ng mga bato nang makita niya akong naipit sa pagsabog sa construction site duguan. Akala ko patay ka na, sabi niya. Ngunit nang makita-kitang humihinga, alam kong hindi kita maaaring iwanan. Ang pagtulong ng tao sa kapwa ay kasing natural ng paglangoy ng isda. Tinanong ko siya kung nagsisisi siya. Hindi, dahil noong araw na iyon, isang tao lang ang niligtas ko. Ngayon, nakilala ko ang buong pamilya niya. Buong gabi, mahinang umulan sa mga bubong na tisa. Tiningnan ko si Alia na nakaupo sa tabi ng bintana. Ang liwanag ng mga parol ay sumasalamin sa kanyang mga mata. Mahina siyang nagsalita. Tay, sa tingin ko, baka hindi ka nagkamali. Dito, kahit walang internet, mararamdaman mong buhay ka. Hindi ako sumagot, hinawakan ko lang ang lumang panyo sa aking bulsa. Ang bagay na nagligtas sa akin mula sa kamatayan. Ngayon, inililigtas nito ang buong pamilya ko mula sa pagkakaligaw. Kinaumagahan, maagang gumising si Omar at nagtanong kay Ben, Kuya, pwede mo ba akong turuan kung paano magtimpla ng kapeng barako? Tiningnan ko ang eksenang iyon sa bintana. Ang usok ng kape ay umaakyat sa sikat ng umaga. 2 lalaki, isang mayaman at isang mahirap, ay magkatabing nakaupo, walang nagsasalita, tumatango lang. Nag-post si Alia ng nag-iisang litrato na kinuha niya sa loob ng ilang araw. Ang ilog sa umaga, napapaligiran ng mga puno ng niyog. No filter needed. Alam kong hindi ko na kailangang manalo sa laban na ito.
Tinuturuan ng Pilipinas ang aking mga anak ng mga bagay na nakalimutan ko. Mamuhay ng dahan-dahan, magpasalamat at hanapin ang sariling kahulugan, at nagsisimula pa lang ang lahat. Ikapitong umaga, ang langit sa lumang bayan ay parang isang malaking kulay abong seda na bumabalot sa lahat. Makapal ang hamog, ang hangin mula sa ilog ay may dalang amoy ng lupa at bougainvillea. Nakaupo ako sa labas ng bahay, pinapanood ang aking mga anak na nagbibisikleta papuntang palengke kasama si Ben. Ang eksenang iyon, tatlong bata na sanay sa mga mamahaling sasakyan, ngayon ay hirap na nagbibisikleta sa mga baku-bakong daan, ay nagpatawa sa akin at nagbigay ng init sa aking puso. Nagtimpla si Helena ng salabat at inilapag sa harap ko. Nakikita mo ba? Nagsisimula na silang ngumiti ng totoo. Tumango ako. Oo. At marahil ito ang unang pagkakataon na ngumiti sila hindi dahil sa kamera. Tanghali, bumuhos ang malakas na ulan. Ang ulan sa Pilipinas ay hindi tulad ng ulan sa disyerto. Hindi tuyo, hindi malupit. Malakas ito ngunit malambing, na para bang may gumigising sa lupa. Sumilong ang buong pamilya sa lumang bahay ni G. Jose, mababa ang bubong na tisa, may mga lumot sa pader, amoy ng basang kahoy. Nagsindi si G. Jose ng apoy sa kalan, ang usok ay humahalo sa amoy ng isdang pinaksiw. Nakaupo si Leila sa tabi niya, humihikbi habang tinuturuan siya kung paano magbalot ng suman. Higpitan mo ang pagkakatali, kung hindi, papasok ang tubig, paalala niya sa malambing na boses. Si Alia naman ay tumutulong kay Helena na maghugas ng gulay. Ang tubig ulan ay dumadaloy sa kanyang mga kamay, inilalantad ang mga mamahaling pulseras na may putik. Tinitingnan ko ang eksenang iyon at naisip, walang aral na mas mahalaga kaysa sa pagdumi ng isang bagay na dati mong pinaniniwala ang marangya gamit ang sarili mong mga kamay. Nakaupo si Omar sa labas, walang damit pang itaas, hinahayaang tumama sa kanya ang ulan. It's crazy, sabi niya ng malakas, pero ang ulang ito ay nagpapagaan ng aking paghinga. Dahil nililinis mo ang mga bagay na hindi kailangan, sagot ko. Lumingon siya, kalahating ngumingiti, kalahating nag-iisip. Kumain kami ng tanghalian sa paligid ng isang kahoy na mesa, isang mangkok ng puting kanin, isdang pinaksiw, nilagang gulay, at isang mangkok ng ginintuang patis. Sinubukan ni Alia ang unang subo at nanahimik, maalat pero masarap. Sabi niya, nahihiya na para bang naghahanap ng bagong salita sa kanyang buhay. Ngumiti si Helena, dahil totoo ito. Pagkatapos kumain, nagsalin si G. Jose ng tsaa at tumingin sa akin. Naitago mo pa ba ang panyo noon? Inilabas ko ito mula sa aking bulsa. Ang lumang tela ay manipis na. Sa sulok ay may burda ng ilang salita sa Tagalog na hindi ko kailanman naintindihan. Ngumiti si G. Jose. Paos ang boses. Ang salitang, pakikipagkapwa ay puso ng tao. Natigilan ako. 20 taon na ang nakalilipas, nakahiga ako sa gumuhong scaffolding, walang tigil ang pagdugo. Hinubad niya ang kanyang damit para takpan ang aking sugat. Bakit mo ginawa iyon habang may mga sumasabog pa sa paligid, tanong ko. Sumagot siya, dahil kung gumapang ako palayo, mamamatay ka at hindi ko rin kayang mabuhay na may dalang ganoong konsensya. Hindi ko kailanman nakalimutan ang sinabi niyang iyon. Nakaupo si Helena sa tabi ko, nangingilid ang luha. Nagkatinginan sina Alia at Omar, walang nagsalita. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang ulan. Narinig kong malinaw ang tibok ng aking puso at napagtanto kong natututo ang aking mga anak ng aral tungkol sa pakikipagkapwa. Isang aral na utang ko sa Pilipinas habang buhay. Hapon, nang tumila ang ulan, humiram si Alia ng isang manipis na kapote kay V at nagbisikleta sa paligid ng bayan. Sinundan ko siya at nakita siyang huminto sa isang kahoy na tulay, pinagmamasdan ang kumikinang na tubig. Isang grupo ng mga bata ang nagtatawanan habang naglalaro sa isang padle. Kinuha niya ang kanyang telepono at pagkatapos ay ibinaba ito. Hindi kailangan ng internet, sabi niya. Gusto ko lang alalahanin ang sandaling ito gamit ang aking mga totoong mata. Tinulungan ni Omar si Ben na hilahin ang isang water pump para sa isang kapitbahay na binaha. Nakaupo si Leila sa hagdanan, ginuguhit ang ulan. Isang maliit na larawan, ngunit nakita ko sa loob nito ang isang bagong pamilya, hindi mayaman, ngunit sapat. Nang gumabi, nagtipon kami sa paligid ng apoy.
Ang liwanag ng apoy ay tumatama sa mukha ni G. Jose, inilalantad ang mga kulubot na parang mga ilog ng panahon. Sabi niya, iniisip ng mga tao na ang pagtulong sa iba ay isang pabor. Ngunit sa katotohanan, ito ay isang biyaya dahil may pagkakataon kang makita ang kabutihan sa iyong sarili. Tinanong ko siya kung hindi ba siya kailanman umalis sa kanilang bayan. Ngumiti siya, gusto ko sana noon, ngunit napagtanto kong hindi kailangang lumayo para makita ang mundo. Kailangan mo lang buksan ang iyong puso para makita ito. Sumandal si Helena sa aking balikat. Sa labas, ang tunog ng ulan ay tumutulo sa bubong na tisa. Tahimik na tinitigan ni Alia ang apoy. Mahinang tumatapik si Omar sa mesa, nakapatong ang ulo ni Leila sa hita ng kanyang ina. Hindi ko pa sila kailanman nakitang ganito kapayapa. Bago kami umuwi, hinawakan ko ang kamay ni G. Jose. Iniligtas mo ako sa pangalawang pagkakataon. Alam mo ba iyon? Tanong niya. Ano naman ang ginawa ko ngayon? Sabi ko, pausang boses. Iniligtas mo ang aking mga anak mula sa pagkabulag ng mayayaman. Ngumiti si G. Jose, kasing bait ng liwanag ng mga parol. Hindi, ipinakita ko lang sa kanila na ang liwanag ay laging nasa puso ng mga tao. Nang gabing iyon, nakahiga ang buong pamilya at nakikinig sa ulan. Mahinang nagtanong si Alia, Tay, noong sinabi niyang liwanag sa puso, naiintindihan mo ba kung ano iyon? Sumagot ako, iyon ay kapag nagpapasalamat ka sa pinakamaliit na bagay at hindi ka na natatakot sa mga bagay na maaaring mawala. Ngumiti ang bata at tumango. Sa unang pagkakataon, nakita kong maagang natulog si Alia nang hindi hinahawakan ang kanyang telepono. Kinaumagahan, katatapos ko lang magtimpla ng tsaa nang sunod-sunod na tumunog ang telepono ni Alia, bawat tunog ay parang isang patalim. Tiningnan niya ang screen, namutla ang kanyang mukha. Tay, sinusulat nila tayo. Kinuha ko ang telepono at tiningnan ang malaking headline ng Daily Mirror. Bilyonaryong Arabo. Pinipilit ang mga anak na mamuhay sa kahirapan sa Pilipinas. Isang malupit na paraan ng edukasyon. Sa ibaba, may litrato ni Alia na nakasuot ng salakot at nakaupo sa tabi ng isang tindahan ng gulay. Isang litratong hindi sinasadyang makuha na ngayon ay kumakalat na may mapanuksong caption, From Dior to Dirt. Ibinato ni Omar ang kanyang telepono sa mesa nang gigigil. Nakakatawa. Akala ba nila pinahihirapan tayo? Natututo lang akong magbomba ng tubig. Lumapit si Helena at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang anak. Huwag kang magalit, Omar. Ang galit ng mundo ay hindi karapat-dapat na ikasira ng ating kapayapaan. Ngunit ako mismo, na akala ko ay lampas na sa takot sa opinyon ng publiko, ay naramdaman kong parang may bumara sa aking lalamunan. Alam ko ang kanilang mundo, kung saan ang imahe ay isang relihiyon, kung saan ang prejudice ay mas mabilis kumalat kaysa sa katotohanan. Tanghali, sunod-sunod na sumali ang ibang mga pahayagan, The Guardian, The Independent, Vogue Middle East. Isang talk show sa Dubai ay nagbukas pa ng isang segment, may karapatan ba ang mga magulang na pilitin ang kanilang mga anak na danasin ang kahirapan? Dito, binasa ng host ang balita na may mapanuksong tono. Isang pamilyang pinakamayaman sa Gulpo ay nakatira sa isang bahay na gawa sa kahoy sa tabi ng ilog sa Pilipinas. Marahil, ito ay isang bagong trend ng luxury detox. Umiyak si Alia. Sinasabi nilang isa akong manikang inabandona. Hindi ko na kaya. Lumapit ako para yakapin siya ngunit itinulak niya ako. Tay, hindi mo naiintindihan. Sinisira mo ang lahat ng pinaghirapan ko. Nakatayo lang ako doon, walang magawa. Sa isang sandali, nakita ko ang aking sarili sa kanya. Ang lalaking dating naniniwala na ang katanyagan ay makapagliligtas sa kaluluwa. Nagalit si Omar. Binuksan ang kanyang laptop para mag-post ng isang pagtatanggol, ngunit nakablock pa rin ang internet. Tay, napakadiktador mo. Pinag-uusapan na tayo ng buong mundo pero kalmado ka pa rin? Siyempre, sabi ko ng dahan-dahan dahil hindi ako nabubuhay para sa kanila. Sa labas, muling bumuhos ang ulan. Nabalot sa kulay abong hamog ang bayan. Tahimik ang buong pamilya, maliban sa pag-iyak ni Alia. Lumabas ako at nakita ko si G. Jose na nagkukumpuni ng isang kahoy na upuan. Tiningnan niya ako at nagtanong, anong problema? At parang nawalan ka ng kaluluwa. Ikinuwento ko, pagod ang boses. Iniisip ng mundo
na pinahihirapan ko ang aking mga anak. Mahina siyang tumawa. Masyadong maraming tao sa mundo. Paano ka maiintindihan ng lahat? Noong bata pa ako, nagligtas ako ng isang tao at sinabihan akong tanga dahil wala naman akong mapapala. Ngunit kung nakinig ako sa kanila, marahil ay hindi ako nakaupo dito kasama mo ngayon. Nanahimik ako. Nabasa ng ulan ang kanyang balikat ngunit hindi siya umiwas. Alam mo ba, minsan kahit ang kabutihan ay minamaliit, ngunit kung naniniwala kang tama ang ginagawa mo, ipagpatuloy mo lang, titila rin ang malakas na ulan. Nang hapong iyon, iminungkahi ni Helena, bakit hindi na lang tayo umuwi ng maaga para matapos na ito? Tiningnan ko siya. Kung aalis tayo ngayon, ang lahat ng itinuro ng Pilipinas sa ating mga anak ay maglalaho sa oras na lumipad ang eroplano. Narinig ni Alia iyon at lumabas. Tay, gusto mo pa ba kaming mapahiya? Kalmado kong sinabi. Hindi, gusto kong matuto kang tumayo sa gitna ng kahihiyan nang hindi nawawala ang iyong paggalang sa sarili. Tumalikod ang bata at pumasok sa kanyang silid. Malakas na isinara ang pinto. Gabi, lihim na ginamit ni Omar ang telepono ni Ben para kumonekta sa internet. Nakita ko ang anino niya sa labas. Ang liwanag ng screen ay sumasalamin sa kanyang galit na mukha. Pinagtatawanan kanila, Tay, sabi niya. Tinatawag kanilang desert dictator. Tinitigan ko siya ng matagal. Kung pinagtatawanan nila tayo dahil tama ang ating ginagawa, hayaan mo sila. Ang pinakakatakot-takot na tao ay hindi ang nanunuya sa atin kundi ang taong hindi na naniniwala sa kanyang ginagawa. Nanahimik si Omar. Mahina siyang nagsalita. Tay, hindi ko na alam. Dito, nagsisimula kong pahalagahan ang mga maliliit na bagay, ang tunog ng ulan, ang tasa ng kape. Ngunit sa tuwing bubuksan ko ang internet, natatakot ako. Natatakot na maliitin ako ng mga tao. Ipinatong ko ang aking kamay sa kanyang balikat. Alam mo ba, dati pinagtawanan din ako. Sinabi nilang tanga ako dahil nagtrabaho ako sa Pilipinas. Ngunit dito ko natutunan kung paano maging tao. Ngayon, pagkakataon mo na. Sa loob, inaalo ni Helena si Alia. Narinig ko ang kanyang boses na malambing ngunit matatag. Anak, huwag kang matakot sa tingin ng iba. Ang takot na iyon ang tunay na nakakawala ng kalayaan. Gabi na, lumabas si Alia, namumula ang mga mata ngunit kalmado ang boses. Tay, bukas, pwede ba akong makipagkita ulit kay Ate Vi? Gusto ko sanang humingi ng tawad sa kanya sa sinabi ko noong nakaraan. Tiningnan ko ang aking anak, hindi makapagsalita. Marahan lang akong tumango. Kinaumagahan, sumikat ang araw pagkatapos ng 3 araw na pag-ulan. Sumama ang buong pamilya kay G. Jose sa ilog upang tulungan ang mga residente na ayusin ang kanilang mga nasirang bubong. Walang kumukuha ng litrato, walang nagvi-video, tanging tunog ng martilyo, tawanan, tilaok ng manok na humahalo sa alon. Nagtatali si Alia ng bubong, hinahampas ng hangin ang kanyang mukha, puno ng putik ang kanyang buhok. Ngumiti siya. Ang pinakatotoong ngiti na nakita ko mula nang ipanganak siya. Nagbubuhat si Omar ng mga tabla, hirap na tinukso siya ng mga residente. G. Jose, ginawa mo ng karpintero ang arabo mo? Ngumiti lang siya, hindi nagalit. Nang papalubog na ang araw, sinabi ni G. Jose, maaaring galit sa iyo ang mundo, ngunit ang Pilipinas, hindi. Dito, lahat ng tumutulong sa kapwa ay iginagalang. Tumingin ako sa paligid, ang sikat ng araw ay sumasalamin sa ilog. Ang mga mukha na sunog sa araw, ang amoy ng bagong saing na kanin na dala ng hangin. Maaaring tumatawa ang mundo sa labas, ngunit sa sandaling iyon, sa gitna ng mga taong hindi kami kilala, naramdaman ko ang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera sa mundo. Nang gabing iyon, nag-post si Alia ng isang linya lamang sa social media, walang hashtag, walang filter. Maybe wealth isn't what you have, but what you give. Sa ibaba, libo-libong komento ang nagtatalo, ngunit sa unang pagkakataon hindi niya binasa lahat. Pinatay niya ang kanyang telepono at sinabi sa akin, Tay, sa tingin ko, nagsisimula ko ng maintindihan kung bakit Pilipinas. Sumagot ako paos ang boses, hindi pa, anak. Kababaw pa lang ang nararating mo. Marami pang ipapakita sa iyo ang Pilipinas na hindi kayang ituro ng buong mundo. Ngumiti si Alia
Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa liwanag ng buwan sa ilog. Maaaring galit ang mundo, ngunit sa tingin ko, nagsisimula na akong mahalin ang lugar na ito. Wala na akong sinabi. Tumingala lang ako sa kalangitan ng gabi kung saan, gaano man kaingay ang galit ng mundo, hindi nito kayang talunin ang mahinang huni ng mga kuliglig at ang kabaitan ng mga tao. Isang linggo ang lumipas pagkatapos ng bagyo sa media. Maingay pa rin ang mundo, ngunit ang lumang bayan ay hindi. Dito, humihihip pa rin ang hangin sa ilog, tumutunog pa rin ang kampana ng simbahan at sumisikat pa rin ang araw sa tamang oras. Na para bang walang balita na sapat na makagambala sa takbo ng buhay dito. Nagsimula kong makita ang pagbabago sa aking mga anak, hindi sa pamamagitan ng mga paghingi ng tawad, kundi sa pamamagitan ng mga gawa. Umaga, maagang gumigising si Alia para samahan si V sa palengke ng tela. Wala na siyang suot na salaming pang-araw o mamahaling pabango. Sa halip, isang puting blusang linen, nakatali ang buhok at isang magaan na mukha. Tinuruan siya ni V kung paano pumili ng tela, kung paano tingnan ang kulay sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kulay na ito ay mas bagay sa dilaw na ilaw ng ating bayan, sabi ni V. Hindi lahat ng pinakamaliwanag ay pinakamaganda. Ngumiti si Alia. Sa mundo ko, binabayaran ng mga tao ang pinakamaliwanag. Ngunit sa tingin ko, baka nagkamali ako. Nagsimula siyang magdisenyo muli ng mga barutsaya gamit ang sarili niyang estilo, isang halo ng karangyaan ng Middle East at ang lambot ng Pilipinas. Pinakiusapan niya si Vi na subukan ito habang si Laila ay nakatayo sa isang sulok, ginuguhit ang sandaling iyon. Dalawang babae, dalawang kultura, sabay nang umingiti sa sikat ng hapon. Iba naman si Omar. Hindi na niya binabanggit ang mga supercar o crypto. Umaga, sumasama siya kay Ben sa isang maliit na talyer sa kabilang Pampang kung saan ang mga kabataang Pilipino ay nagtatrabaho ng husto ngunit kumakanta pa rin buong araw. Noong una, nakatayo lang si Omar. Pagkatapos, itinaas niya ang manggas ng kanyang damit at tumulong sa paglilinis ng mga makina. Nang tumirik ang isang lumang motorsiklo, ngumiti si Ben. Mahina na ang makina nito pero tatakbo pa rin kung aalagaan. Tiningnan ni Omar ang motorsiklo at dahan-dahang nagsalita. Parang tao, di ba? Hindi kailangang bago, kailangan lang may maniwala at mag-ayos. Tanghali, pumunta ako doon at nakita siyang nakahiga sa ilalim ng sasakyan, puno ng langis ang mukha, malawak ang ngiti. Tay, kumita ako ng unang 500 piso ko. Tanong ko, anong gagawin mo dyan? Sagot niya, binilhan ko ng sugarcane juice ang buong grupo. Mas masarap pa kaysa sa alak. Ang sinabi niyang iyon ay nagpatalikod sa akin para itago ang aking ngiti. Si Leila naman ang pinakatahimik, ngunit pinakamalalim. Ilang oras siyang nakaupo sa tabi ng ilog, ginuguhit si G. Jose ang mga taong nagbubuhat ng mga paninda, ang mga bubong na tisa. Isang hapon, ipinakita niya sa akin ang isang bagong guhit. Isang larawan ni G. Jose. Sa likod ay ang ginintuang liwanag na bumabalot sa buong lumang bayan. Sa sulok ng papel, isinulat niya sa kanyang hindi pa perpektong sulat kamay. Iniligtas niya si tatay mula sa kamatayan at iniligtas niya ako mula sa pagkabulag. Mahina akong tinanong, bakit pagkabulag anak? Sagot ni Leila habang nakatingin sa larawan. Dahil dati, wala akong nakikita kundi ang screen. Ngayon, nakikita ko na ang totoong mundo. Narinig iyon ni Helena at lumingon sa akin, nangingilid ang luha. Nakikita mo na? Hindi lang tayo tinuturuan ng Pilipinas na mamuhay ng dahan-dahan. Tinuturuan din tayo nitong mamuhay ng totoo. Nang hapong iyon, maganda ang sikat ng araw. Sumama ang buong pamilya kay G. Jose sa maliit na talyer kung saan katatapos lang ayusin ni Omar ang isang motorsiklo. Tiningnan ito ni G. Jose at tumango. Magaling ang pagkakagawa. Ngumiti si Omar. Mabagal po ako, baka walang kumuha sa akin. Kung walang kukuha, magbukas ka ng sarili mo, sagot ni G. Jose. Ang mahalaga, may puso ang paggawa. Tumayo si Alia sa tabi niya at nanukso. So, magbubukas ka ng Omar and Sons dito? Malakas na tumawa si Omar at inihagis ang maduming basahan sa hangin. Kung tutulungan mo akong mag-promote. Sinong nakakaalam? Tinitingnan ko ang tatlo kong anak na nagtatawanan. Ang puso ko'y kasinggaan ng hangin.
Ilang taon kong binili para sa kanila ang lahat, ngunit hindi ko pa kailanman nakita ang isang ngiti na kasing totoo nito. Gabi, nag-organisa si Aliyah at V ng isang maliit na pagbebenta ng barot saya sa harap ng bahay. Kumikinang ang mga parol. Lumapit ang mga turista. Nag-uusisa. Isang babaeng Pranses ang nagtanong, "Are these handmade?" Sumagot si Vi sa kanyang hindi pa perpektong Ingles. "Yes, by 2 women, 1 Filipino, 1 Arabian princess." Nagtawanan ng lahat. Medyo namula si Aliyah ngunit yumuko para magpasalamat. Pagkatapos noon, wala siyang ipinost na litrato sa internet. Umupo lang siya at nagsulat ng ilang linya sa kanyang journal. Akala ko noon, ang tagumpay ay kapag nakikita ka ng mga tao. Ngunit dito, natutunan ko na ang tunay na tagumpay ay kapag nakikita mo ang ibang tao. Gabi na, inimbitahan ni G. Jose ang buong pamilya sa kanyang bahay para sa hapunan. Maliit ang bahay, simpleng kahoy na mesa, ngunit mas mainit kaysa sa anumang dining room sa Dubai. Nagsalin siya ng lambanog at itinaas ang kanyang baso. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin kundi salamat dahil ipinakita sa akin ng mga anak ninyo na maganda pa rin ang kabataan. Itinaas ni Helena ang kanyang baso. Nagniningning ang kanyang mga mata. Kami po ang dapat magpasalamat. Ipinakita ninyo sa amin na kahit ang pinakasimpleng kabutihan ay kayang baguhin ang isang buong pamilya. Nang umalis sa mesa, niyakap ni Aliyah si G. Jose sa unang pagkakataon, kusa. "Salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang ngayon ay nagbibilang pa rin ako ng likes tuwing umaga." Ngumiti siya ng mabait. Kung mamumuhay ka lang ng ganito, sino pa ang mangangailangan noon? Tinitingnan ko ang eksenang iyon. Isang hindi maipaliwanag na pasasalamat ang bumalot sa akin. Hindi kailangang mangaral ng Pilipinas tungkol sa moralidad. Kailangan lang nito ng ulan, araw, ngiti, at ang puso ng mga tao, sapat na iyon para turuan ang isang buong henerasyon. Nang gabing iyon, iginuhit ni Laila ang kanyang huling obra. Ang buong pamilya sa tabi ng ilog, si G. Jose, ay nakatayo sa tabi. Ang mga parol ay lumilipad sa kalangitan. Mahina niyang sinabi, "Ang pamagat ng larawang ito ay liwanag ng Pilipinas." Tumango ako, "Maganda, anak." Tiningnan ako ni Helena at mahinang sinabi, "Nakikita mo ba? Nagsisimula na silang makakita." Ngumiti ako, "Oo." At kapag nagsimula ng makakita ang tao, ibig sabihin, nagsisimula na silang mabuhay. Kinaumagahan, sa bagong sikat ng araw, sinabi ni G. Jose na magpapa-check up siya sa Cebu. Nangako akong ihahatid siya. Umiling siya. "Hindi na kailangan, sanay na akong mag-isa. Pero bumalik kayo dito ha?" Hindi ko alam. Iyon na pala ang huling pagkakataon na makikita ko siya. Naaalala ko pa ng malinaw ang umagang iyon. Ang langit ay kasing linaw ng salamin, ang ilog ay tahimik. Mula sa kung saan, umalingaw-ngaw ang isang lumang kanta mula sa isang speaker. "Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal." Naghahanda ang buong pamilya para sa pista ng mga ilaw. Isang araw kung saan libo-libong parol ang pinapalutang sa ilog para sa kapayapaan at pag-alala sa mga mahal sa buhay. Nangako si G. Jose na sasama sa amin. Naghanda pa si Leila ng isang parol na may nakasulat na, "Salamat po sa pagligtas kay tatay," ngunit hindi siya dumating. Nakatanggap si Ben ng tawag ng papalubog na ang araw. Hawak niya ang telepono, nanigas ang kanyang mukha. "Wala na po si G. Jose," mahina niyang sabi. "Inatake po siya sa puso kaninang umaga. Dinala siya sa ospital sa Cebu pero hindi na umabot." Natigilan ako. Ang mga salitang iyon ay parang isang batong bumagsak sa tubig, walang tunog, tanging mga alon na tahimik na kumakalat. Napatakip ng mukha si Helena, humagulgol si Alia. Isang paos na salita lang ang nasabi ni Omar. Imposible. Umupo si Laila sa sahig, hindi pa tapos ang kanyang ginuguhit. Nanginginig siyang nagtanong, "Tay, nasaktan po ba siya?" Hindi ako makasagot, umupo lang ako at niyakap siya. "Hindi, anak." Payapa siyang umalis. Nang hapong iyon, pumunta kami sa maliit na bahay niya. Naglagay ang mga tao ng isang simpleng altar na may luma niyang litrato. Nakangiti siya, mabait ang mga mata. Ang amoy ng insenso ay bumalot sa hangin. Lumuhod ako at inilagay sa mesa ang lumang panyo, ang bagay na ginamit niya para takpan ang aking sugat 20 taon na ang nakalilipas. "Iniligtas ninyo ako,"
Ngayon, iniligtas ninyo rin ang aking mga anak, sabi ko, paos ang boses. Lumuhod si Helena sa tabi ko, tumulo ang luha sa sahig. Binigyan ninyo kami ng isang regalo na hindi kayang ibigay ng anumang bansa, ng anumang paaralan ang kabutihan. Tumingin sa amin ang mga tao sa paligid. Walang nagsalita, yumuko lang. Isang matanda ang nagsindi pa ng insenso at mahinang sinabi, ang mabuting tao ay umaalis, ngunit ang kabutihan ay nananatili. Inilagay ni Alia sa mesa ang isang bungkos ng sampagwita. Dinala ni Omar ang isang liyabe na ibinigay sa kanya ni G. Jose. Sabi niya, ingatan ko ito para maalala kong lahat ng bagay ay kayang ayusin, maliban sa pusong sarado, mahinang sabi ni Omar. Gabi, nagpatuloy ang pista tulad ng nakaplano. Nagniningning ang buong bayan sa libu-libong parol. Nakatayo kami sa tabi ng ilog, bawat isa ay may hawak na parol. Nagdasal si Helena habang si Leila ay sumulat sa kanyang parol. Salamat po sa pagpapakita sa amin ng liwanag sa puso ng tao. Pinakawalan namin ang mga parol sa tubig, ang ilog ay tahimik. Pagkatapos, isa-isang nagsimulang lumutang ang mga parol, sumasalamin sa mga kumikinang na ilaw. Nakatayo si Alia sa tabi ko, namumula ang mga mata. Tay, hindi ko akalain na iiyak ako para sa isang taong ilang linggo ko lang nakilala. Sabi ko, dahil hindi lang siya, isang taong nakilala mo, siya ay isang taong nakita mo. Hinigpitan ni Helena ang hawak sa akin. Alam mo ba, kapag ang isang tao ay tunay na mabuti, hindi na mahalaga kung gaano katagal mo siyang nakilala. Yumuko si Omar para sindihan ang kanyang parol at dahan-dahang nagsalita. Akala ko noon, ang pagiging mayaman ay kapag kaya mong bilhin ang liwanag. Ngayon ko lang naintindihan, may mga taong kailangan lang ngumiti para liwanagan ang buong silid. Umihip ang hangin, daan-daang parol ang lumipad mula sa tubig. Umakyat sa kalangitan na parang mga nagniningning na kaluluwa. Nagdasal ang mga tao sa paligid namin. Tumingin si Laila at bumulong. Tay, sa tingin ko, nasa mga parol na iyon si G. Jose. Sumagot ako, nanginginig ang boses. Oo, anak. At sa tingin ko, nakangiti siya. Habang lumalayo ang mga parol, nakita ko ang aking anino na sumasalamin sa tubig. Hindi na ang makapangyarihang lalaki na nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng tao na nakatayo sa gitna ng ilog ng mga alaala. Bigla kong napagtanto na may mga utang na hindi kailanman mababayaran ng pera. Mababayaran lamang ang mga ito sa pamamagitan ng pamumuhay, ng karapat-dapat sa taong nagbigay sa iyo ng pabor. Nang gabing iyon, binuksan ni Alia ang kanyang journal at nagsulat ng isang maikling linya. Sa araw na namatay siya, doon ko lang naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay. Nakaupo si Omar sa labas, nakatingin sa ilog. Tay, sabi niya, gusto kong manatili sa Pilipinas ng mas matagal. Gusto kong magbukas ng isang maliit na negosyo. Sabi ni G. Jose, ang kabutihan ay kakalat kung hahayaan mo itong magsimula. Tumango ako, paos. Sa unang pagkakataon, ipinagmamalaki kita, anak. Hindi dahil sa perang kinikita mo, kundi dahil sa pinaniniwalaan mo. Sumandal si Helena sa aking balikat at mahinang sinabi, sa tingin ko, hindi lang pagbabayad ng utang na loob ang ginagawa ng Pilipinas sa iyo, Khalid. Tinuturuan din tayo nitong lahat kung paano magmahal. Tumingin ako sa ilog, libu-libong parol ang lumulutang, sumasalamin sa ginintuang liwanag na parang kaluluwa ni G. Jose na gumagabay sa amin. Nang gabing iyon, nang matulog na ang lahat, lumabas ako sa bakuran at tiningnan ang mga natitirang parol na nakasabit sa aming bahay. Nagsindi ako ng isang maliit na kandila at inilagay sa tabi ng panyo. Mahina akong nagsalita sa Tagalog. Nangangako akong mamumuhay ng may kahulugan tulad ng sinabi ninyo noon at naniniwala ako na sa isang lugar sa gitna ng libu-libong parol na lumulutang, narinig niya ako. Isang taon ang lumipas, bumalik ako sa Pilipinas. Wala nang mga convoy, walang bodyguard, walang mga kamera ng press. Ako lang, si Helena, si Alia, si Omar at si Leila, ang mga lumang alaala at ang mga pangakong hindi pa nasasabi. Nang lumapag ang eroplano sa Cebu, tumingin ako sa bintana. Asul pa rin ang langit, ang ilog ay umaagos pa rin na parang isang laso ng seda, ngunit may nagbago, marahil kami ang nagbago. Ang biyaheng ito
ay hindi na sa pilitan, ito ay isang pagpili. Unang umaga, bumisita kami sa maliit na tindahan ni Vi. Ngayon, may bago ng karatula, Alia V Sustainable Fashion. Nakatayo ako sa labas. Pinapanood si Alia na nakikipag-usap sa mga customer sa Ingles na may halong ilang salitang Tagalog. Ito pong tela ay mula sa aming lokal na hobby. Napakatibay. Bawat damit ay tinahi ng kamay, walang nasasayang. Niyakap siya ni Vi na parang magkapatid. Naalala ko ang unang araw ni Alia dito na sinabing, "Smells like fish sauce." Ngayon, nagsasalita siya sa isang malalim at tiwalang boses. "That smell means life. And I want my designs to smell like life." Nakatayo si Helena sa tabi ko, nagniningning ang mga mata. Sabi ko sa iyo, kapag nakita niya ang tunay na kagandahan, magiging ibang tao siya. Ngumiti ako, hindi siya naging ibang tao. Nahanap lang niya ang mabuting bahagi na dati nang nasa kanya. Tanghali, bumisita kami sa isang maliit na talyer sa tabi ng ilog. Isang kahoy na karatula na nakasulat sa dalawang wika, "Omar's Garage, Fixing Lives, Not Just Engines." Tinuturuan ni Omar ang 3 batang mekaniko kung paano basahin ang mga sensor ng mga dekuryenteng sasakyan. Pawis na dumadaloy sa kanyang balikat. Sunog sa araw ang mukha. Nang makita kami, malawak siyang ngumiti. "Tay, binuksan ko ang unang branch ko dito. Hindi kailangan ng malaking puhunan, kailangan lang ng tamang tao." Pabiro kong tinanong, "Kamusta ang kita?" Ngumiti siya. "Tay, sabi mo dati, may mga bagay na hindi nasusukat sa pera. Pero kung gusto mong malaman, libre naming inaayos ang mga sasakyan ng mga mahihirap na estudyante." Tumawa si Helena, tumulo ang luha. "Tingnan mo," bulong niya. "Iyan ang pinakamagandang pasasalamat na matatanggap ni G. Jose." Hapon, pumunta kami sa lumang bayan. Sa isang maliit na museo malapit sa ilog, nagaganap ang isang exhibit ng mga pinta ni Leila. Sa pader, 12 ng mga larawan na puno ng dilaw, kahel at asul, ang mga kulay ng Pilipinas. Sa gitna, ang pinakamalaking larawan, ang taong nagligtas sa aking ama. Ang larawan ay nagpapakita kay G. Jose na nakaupo sa tabi ng kalan. Sa likod ay ang liwanag ng mga parol na papaligiran ng mga batang nagtatawanan. Sa ibaba, isinulat ni Laila sa 2 wika. "Hindi lang niya iniligtas ang aking ama mula sa kamatayan, iniligtas niya ang buong pamilya namin mula sa pagkabulag ng puso." Huminto ang mga dayuhang manonood nang matagal sa harap ng larawang iyon. Isang reporter ang nagtanong, "Bakit mo pinili ang Pilipinas bilang lugar para sa iyong unang exhibit?" Sumagot si Laila sa kanyang hindi pa perpektong Tagalog. "Dahil dito, may liwanag na wala sa ibang lugar. Naramdaman kong nanginig ang aking puso." Gabi, nag-organisa kami ng isang maliit na seremonya sa tabi ng ilog. Isang kahoy na plake na nakasabit sa pagitan ng 2 puno ng niyog ang may nakaukit na Jose Reyes Scholarship Fund. 12 ng mga mahihirap na estudyante mula sa buong rehiyon ang dumalo. Tinanggap nila ang mga unang scholarship mula sa mga kamay ni Helena. Maikli lang ang sinabi ko, walang palamuti. 20 taon na ang nakalilipas, isang mahirap na Pilipino ang nagligtas sa aking buhay. Ngayon, ginagawa ko lang ang isang simpleng bagay para ang utang na loob na iyon ay magpatuloy na magligtas ng iba. Nang yumuko ako, umihip ang hangin mula sa ilog. Marahang umuugoy ang mga parol. Naramdaman kong nakatayo si G. Jose sa kung saan ngumingiti ng mabait tulad ng dati. Pagkatapos ng seremonya, umupo ang buong pamilya sa tabi ng ilog sa parehong lugar kung saan 1 taon na ang nakalilipas ay nagpalutang kami ng mga parol para sa kanya. Mahinang sinabi ni Alia, "Tay, sa tingin ko, babalik pa tayo dito ng maraming beses." Sumagot si Omar, "Ako rin. Ang Pilipinas ay hindi lang isang lugar para magbayad ng utang na loob, ito ay isang lugar para magsimula ng bago." Sumandal si Laila sa balikat ng kanyang ina at mahinang kinanta ang linyang natutunan niya kay G. Jose. Nagtutulungan lang ang mga tao. Ngumiti si Helena, paos ang boses, "Khalid, nanalo ka na. Hindi dahil may itinuro ka sa iyong mga anak, kundi dahil hinayaan mong turuan sila ng Pilipinas." Tiningnan ko ang liwanag ng buwan sa ilog at dahan-dahang sumagot, hindi tayo tinuruan ng Pilipinas. Pinaalala lang sa atin ng Pilipinas
ang isang bagay na nakalimutan na natin, ang pasasalamat. Gabi na, nang paunti na ang mga parol, kinuha ko mula sa aking bulsa ang isa pang panyo, isang kopya ng lumang panyo na iniwan ko sa altar ni G. Jose. Binuksan ko ito at tiningnan ng mabuti ang bagong burda na ipinagawa ni Helena, mamuhay ng may kahulugan. Marahan ko itong inilagay sa kahoy na mesa sa labas kung saan malamig ang simoy ng hangin mula sa ilog. Sa kalangitan, isang huling parol ang lumutang, kumikislap ang liwanag at pagkatapos ay lumayo. Ipinikit ko ang aking mga mata at ngumiti. At sa sandaling iyon, narinig ko ang boses ni G. Jose, napakalayo ngunit napakalapit, na para bang inuulit ang kanyang mabait na sinabi noon. G. Khalid, nagtutulungan lang ang mga tao. Maliit ang Pilipinas ngunit sapat na malawak para magkasya ang pasasalamat ng mundo. Hindi ang lugar na mas mayaman, kundi ang lugar na nagpapaalala sa tao kung sino sila.